Pasado 10:00 ay dumating na sa resort si Robin. Sabi noon kay Roxy, Ano, Roxy, ready na ba kayo sa pag-uwi? May tour na kasi ako ng after lunch eh. Kaya wala nang maghahatid sa inyo sa bahay nila Armani. Although, kaya namang lakarin pero mas magandang ihatid ko na lang din kayo para hindi na yun hassle. Oo sige, magpapatid na kami. Nakaready na rin naman kaming lahat. Sagot pa ni Roxy. Agad na ring lumapit si Ryan noong makitang nagsisimula ng magakot ng mga gamit, ang mga kasamang dalaga at inilalagay na sa jeep. Noong tapos na ang pagliligpit ay bumiyahe na nga sila papuntang bahay nila Armani. Pagkarating nila roon ay naabutan nilang nagluluto na ng ulam ang nanay nila Armani na si Aling Felisa. Oh Roxy, kamusta ang pagbibitch nyo? Ayos naman po tiyam. Anong kinain niyo roon? Marami po ang pagkain dahil nagbigay po ako ng pera kina Tia Ima. Sila na ang nagluto ng lahat. Dinala na lang sa amin noong luto na. Kaya ready to eat na. Ganun ba? Hanggang kailan ba ang bakasyon niyo rito? Hanggang ngayon na lang po. Friday na ngayon at kailangan na may at least 2 days na preparation bago ang Monday dahil may pasok na sa school sina Armani at si Ryan. Nag-aaral pa pala yung si Ryan. Opo tiya, first year pa lang siya. Talaga? Mukhang may edad na siya Opo, 21 na yata yan si Ryan. Mahirap kasi ang pamilya nila sa probinsya. Tapos this year lang din siya inofera ni Jake na pag-aralan. Kaya ngayong taon pa lang din siya nakapag-aral. Ganun ba? Sa bagay, wala namang edad sa pag-aaral. Ang mahalaga ay makatapos. Lalo na sa panahon ngayon na napakahirap makahanap ng magandang trabaho kung walang magandang pinag-aralan. So, ngayon pala kayo aalis. Opo, tiya. Pero after lunch pa po, para saktong hindi kami abutin ng gabi sa daan. Sige. Dadamihan ko na lang itong niluluto ko para makapag-uwi rin kayo. Laing kasi itong niluluto ko. Nilagyan ko ng kalahating kilong karne ng baboy at kalahating kilong hipon dahil medyo mura rin naman ang hipon dito. Ngayon na medyo maliliit lang. Sige, ipaglalagay ko kayo sa Tupperware para meron kayong maiuwi. Paborito pa naman ito ni Armani. Roxy, maraming salamat ulit sa pagpapaaral at pagpapaalaga mo kay Armani. Dahil sa'yo, kaya siya magkakaroon ng maayos na kinabukasan. Wala pong anuman tiyam, basta sana ay pagbigyan niyo rin ako sa aking hiling. Ipakita niyo kina Armani at Alice na may tiwala kayo sa kanila. Kahit pa mga babae sila, hindi po ibig sabihin ng pagiging babae ay kabiguan at walang pag-asa sa pag-unlad. Kailangan lang na may magtutulak sa kanila pataas o ipapakita na kaya nilang gawin ang mga bagay na iyon dahil hindi lang sila ang naniniwala sa sarili nilang kakayahan. Tayo rin po, tiya. Oo, Roxy, tama ka naman dyan. May tiwala naman ako sa mga anak ko. Ang tatay lang nila ang walang bilib sa kanila dahil gusto niya nga na anak na lalaki na hindi rin natupad. Hindi ko lang din kinokontra ang mga opinion niya para wala nang gulo. Sige po tiya, doon lang po muna ako saglit sa itaas. Ipapahinga ko lang itong masakit kong ulo. Naparami na naman po kasi ang nainom kong alak kagabi Hindi kasi buo ang outing kung walang alak. Oo, tama ka naman. Sige, tatawagin ko na lang kayo kapag ready na ang tanghalian. Okay po tiya, salamat po. Sagot pa ni Roxy at umakyat na. Dumiretso muna si Roxy sa guest room at sinilip kung naroon ba si Ryan. Nakita niyang naroon naman. Tulog na iyon at tumihilik pa ng mahinam. Kaya iniwan niya na lang din at dumiretso na sa kwarto ni Armani para makapagpahinga pa bago bumiyahe papauwi. Noong sumapit na ang 11:30 a.m. ay nai-ready na ni Aling Feli ang hapagkainan.
Pinapalamig niya na rin ang mga naka-Tupperware na laeng. 2 Tupperware iyon para kina Roxy at Armani ang isa. Ang isa naman ay para kay Ryan. Umakyat na sa ikalawang palapag si Aling Feli at tinapik si Armani. Anak, kakain na. Gisingin mo na lang sila. Ang sabi ni Roxy after lunch daw kayo aalis para hindi abutin ng pagdilim sa daan. Nakaready na sa baba. Kaya bumaba na kayo agad. Wika ni Armani at agad nang bumangon at ginising na rin si Roxy. Tapos pinuntahan ang kapatid niya sa kabilang kwarto. Pagkababa nila ay nakita nilang nakaredy na nga ang hapagkainan. Noong mas makalapit pa sila ay nakita nilang may isang plato na may maraming lamang kanin. Sabi naman ni Armani, Tay, para kanino po yung platong may laman ng kanin? Ang dami naman po yata niyan. Sabi naman ni Mang Roman. Para kay Ryan. Sige na Ryan, tsaka na umupo sa tapat niyang plato na maraming kanin. Inaamin ko na medyo stricto ako sa etiquette dito sa pamamahay namin. Pero hindi ko naman sinabing bawal kumain ng marami. Lalaki ka kaya normal na malakas kang kumain. Pero sa nakikita ko, 2 kutsara lang ang kinakain mo at pwede namang wala akong pakialam doon. Pero matapos ng ginawa mong pagliligtas sa mga pamangkin at mga anak ko, wala akong ibang maisip na pwede kong gawin para makabawi man lang ako sa'yo. Sige na, kumain ka na ng marami. Mas marami ang ipinasain ko ngayon dahil gusto kong kumain ka ng marami at biyahe na rin kayo maya-maya papauwi. Malayo ang biyahe nyo kaya siguradong maaga kang magugutom kung hindi ka kakain ng marami. Napangiti naman ang lahat. Sabi naman ni Ryan. Salamat po. Tapos nagsimula na siyang kumain. Masarap din naman ang ulam at medyo maanghang kaya talagang mapaparami ng kain ng kanin. Noong matapos makakain ay muling tumambay sa may mangga si Ryan. Sinundan naman siya roon ni Mang Roman at sinabing, Ryan, kung muling may isipan ni na Roxy or Armani na bumakasyon dito, lalo na sa Christmas vacation ay sumama ka, babawi ako. Alam kong medyo naging masungit ang approach ko sa'yo o lahat ng bisitang pumunta rito sa pamamahay namin. Pero napatunayan kong hindi ka basta simpleng bisita lang. Iba ka, may malasakit ka sa kapwa at handang itaya ang sarili para sa kaligtasan ng iba. Kaya welcome kang bumisita rito anytime. At sa tingin ko, isang katulad mo ang pangarap kong maging anak. Pero sa bagay, pwede pa rin naman kitang maging anak kung may matitipuan ka sa kahit sino sa mga dalaga ko. Sabihin mo lang kung sino sa kanila ang gusto mo at ipapakasal ko kaagad sa'yo. Naku, maraming salamat po. Pero sa panahon po ngayon ay malayo pa po ako sa ganyang usapin. May sinusunod nga po akong batas para sa sarili ko. Hindi po ako pwedeng magkaroon ng kasintahan habang nag-aaral pa po ako. Lalo at nasa first year college pa lang po ako ngayon. At kahit makatapos na po ako ng college, kailangan ay mapagtapos ko rin po muna ang 2 kong kapatid sa kanilang pag-aaral bago po ako sumabak sa usapang pag-ibig at pakikipagrelasyon. Kaya maraming salamat po sa alok nyo. Pero pas po muna ako ron. Okay, naiintindihan ko. May mas malalim ka pa palang na pagkatao. Hindi ka pangkaraniwang binatang laman. Malalim kang mag-isip at may determinasyon sa pag-unlad. Gusto ko ang ganyang ugali mo. Sige, ituloy mo lang yan. Pero wag mong kakalimutan ang mga sinabi ko sa'yo ngayon, ha? At kung may pagkakataon ka, welcome kang bumukasyon dito kahit mag-isa ka lang. Wala yung problema sa akin. Maraming salamat po, Mang Roman. Sagot pa ni Ryan. Makalipas ang mahigit kalahating oras ng pagkukwentuhan nila Ryan at Mang Roman, ay lumabas na si Roxy. Ano Ryan, magre-ready ka na, aalis na tayo. Okay, sige, magbabanyo lang ako. Tapos pwede na tayong umalis. Mang Roman, excuse me lang po ha. Matapos ngang maihanda ni Ryan ang kanyang sarili, ay agad na silang nagpaalam kay na Alice, Mang Roman at Aling Feli. Makikita naman na masaya ang buong pamilya na iyon na naging bisita nila si Ryan. Tulad noong papunta ay si Ryan ulit ang nag-drive ng SRV papauwi.
Habang nagmamaneho siya ay nagsalita si Armani. Alam mo Ryan, ngayon lang kami nagkaroon ng bisita na nagpasaya kay tatay. At makikita sa mukha nila nanay na noong paalis na tayo, masaya sila na nakilala ka nila at naging bisita. Anong sabi niya? Sabi niya na pangarap niya raw na magkaroon ng anak na lalaki at gusto niya katulad ko. At pwede niya pa rin daw akong maging anak kung isa sa inyo na kapatid mong magiging gabi ako. So, sino ang pinili mo? Tanong ni Armani. Sabi naman ni Ryan. Ala siya, parang hindi naman ako kilala oh. Sa tingin mo may pipiliin ako. Ay oo nga no, magpapari ka nga pala. Kaya ayaw mong magka-girlfriend. Wika ni Armani. Tumawa naman si Ryan. Sabi naman ni Roxy, magpapare. Paano yan? Paano yan magpapare eh? Kasalanan mismo ang panayang lapit mo sa kanya. Dito pa lang sa bakasyon natin ay 2 beses na siyang dinalaw ng kasalanan sa gabi. Napatingin si Armani kay Roxy. Alam mo yon? Oo naman. Nakangiting wika pa ni Roxy. Gumiti na lang din si Ryan at hindi na nagkomento pa. Muling nagsalita si Roxy. Armani, pagbutihan mo ang pag-aaral mo ha. 1 SEM na lang ang kailangan mong buuin. Kung pagdating naman sa personal mong pangangailangan, hindi ka na uhaw doon. Masyado ka nang nakakasulit kay Ryan. Isipin mo na lang na ang pagtatapos mo ng college ang tanging paraan para makuha mo ng respeto ng iyong ama. Iyon lang ang pwede mong magawa para itaas ang tingin niya sa inyong magkapatid. Kung papalpa ka rito, pati si Alice ay madadamay. Kahit pa pag-aralin ko si Alice, paulit-ulit pa rin babanggitin ng tatay niyo ang tungkol sa magiging kapalpakan mo. Kaya ingatan mo ang pag-aaral mo. Walang distraction in any sort. Tawagan mo si Ryan kung kailangan mo ng tulong niya. O di kaya sabihan mo ako kapag sobrang bored ka na sa routine na school bahay araw-araw. Papasyal tayo kay Ryan para makapag-movie marathon, inuman at mapawi ang uhaw mo sa bagay na yon. Pero wag mo talagang tatangkain na hanapin iyon sa labas o sa ibang lalaki. Alam mo na ang kakahinatnan kapag nadiskrasya ka ng iba. Mabuti sana kung si Ryan ang makakadiskrasya sa'yo dahil pareho nating alam na sigurado na roon ang magandang kinabukasan mo at hindi ka pababayaan ni Ryan. At gustong-gusto rin ni tatay mo si Ryan, kaya hindi na magiging maliit pa ang tingin niya sa'yo. Kaya ako na ang nakikiusap sa'yo, para na rin sa sarili mong kapakanan. Keep in touch ka palagi sa amin ni Ryan, para lang makatapos ka. After mo makagraduate, di ba? Mag-a-abroad ka naman. E di bahala ka nang maghanap ng kaligayahan mo. Ang mahalaga, may natapos ka at hindi ka na mapapariwara. Hindi ka na rin ikakahiya ng mga magulang mo. Opo, Ate Roxy, salamat. Ang totoo niyan, alam ko lahat ng sinasabi mo. Pero nahihirapan akong gawa ng solusyon ng problema ko sa boredom kung ako lang. Mabuti nga at nariyan ka. At narito rin si Ryan na handang tumulong kahit pa sa pinaka-unusual way. Kaya salamat din sa'yo, Ryan. You're welcome. Sagot ni Ryan na saglit tumingin sa rear mirror. Tapos natahimik na silang lahat at nagpatuloy na sa mahabang biyahe. Hindi nagtagal ay nakatulog rin naman sina Roxy at Armani. Kaya nagpatugtog na lang ulit si Ryan ng mahina habang ini-enjoy ang mabagal na pagpapatakbo ng sasakyan. Makalipas ang mahabang biyahe ay nasa Manila na sila. Nagising na rin sina Roxy at Armani. Sabi ni Ryan, Saan tayo dediretso? sa bahay mo na muna Ryan, para hindi ka na magtataksi pa uwi. Magkalapit lang naman ang condo unit na tinutuluyan ko at ang tinutuluyan ni Armani. Kaya pwede ko nang idean si Armani on my way home. Okay, sige. Sagot pa ni Ryan at tinuloy-tuloy na ang biyahe papunta sa bahay na kanyang tinutuluyan.
Pagkarating roon ay agad na bumaba si Ryan. Kinuha sa gitnang bahagi ang kanyang bag at ang plastic kung saan nakalagay ang Tupperware na may espesyal na ulam na laing na bigay ng nanay ni Armani na si Aling Felim. Paano, text-text na lang. Roxy, salamat sa pagsama sa akin sa bakasyon niyo. Sabi naman ni Roxy. Naku Ryan, binaliktad mo naman. Salamat dahil sumama ka sa bakasyon namin. Dahil kung hindi ka sumama, baka wala na kami pareho nitong si Armani. Pati na rin syempre si Alice, Ann at Mitch. Wala yun. Sige, ingat kayo sa pag-uwi. Ingat ka sa pagdadrive. Wika pa ni Ryan, tapos sisinara na ang pintuan ng CR Vim, tapos tumayo muna sa gilid ng daan habang hinihintay na makaalis ang sasakyan nila Roxy. Noong hindi niya na matanaw ang sasakyan ay tsaka na siya pumasok sa gate. Pagkapasok sa bahay ay saglit muna siyang naupo sa may sala. Inisip ang kailangan niyang gawin. Biyernes pa lang ng araw na iyon. Kaya may 2 araw pa siyang pwedeng ipagpahinga. Napatingin siya sa Tupperware na may laing. Naisip niyang doon na lang muna makitulog sa mga magulang niya para sama-sama nilang mapagsaluhan ang masarap na pagkakaluto ng laing. Inilapag niya na lang muna ang bag tapos kinuha ang susi ng kanyang kotse. Tapos muling inilak ang bahay at nagbukas ng gate para mailabas ang sasakyan. Bumiyahe na nga siya papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang minuto ay naroon na siya sa may gate ng bahay ng kanyang mga magulang. Bumusina siya ng 3 beses. Tapos isang saglit pa ay sumilip ang tatay niyang si Mang Densyom. Oh anak, ikaw pala. Sige, saglit lang. Ibubukas ko lang ng malaki ang gate. Wika pa ni Mang Densyo at dali-daling ibinukas ang magkabilang pisngi ng gate. Noong maipasok na ni Ryan ang sasakyan ay agad na rin iyong isinaradong. Kumusta ang lakad mo anak? Sabi ni nanay mo, nasa Sambales ka raw. Opo tay, kakarating ko lang din po talaga sa bahay. Tapos dumaretso na rin po ako rito. Nasan si Roxy? Umuwi na rin po. Ibang sasakyan naman po ang gamit niya. Inihatid lang po nila ako sa bahay tapos umuwi na po sila. Tay, ano pong ulam natin dyan? Pritong isda anak. Bakit mo naitanong? May dala po kasi akong espesyal na laing galing sa Sambales. Nanay po ni Armani ang nagluto. Sino naman yun anak? Pinsan po yun ni Roxy na pinapaaral niya po sa Maynila. Okay, sige, tamang-tamang dating mo anak. Kakakulo lang ng sinayang sa rice cooker. Mga after 10 to 15 minutes pa tayo kakain. Okay po tay. Sagot ni Ryan at agad na pumasok dala ang bag at iyong laing. Ay kuya! Wika pa ng 2 kapatid niya na busy pala sa panunood ng TV. Kaya hindi sumalubong sa kanya sa gate. Kaya pala hindi niyo ako sinalubong sa labas Busy pala kayo sa panunood. Opo kuya, sorry na po. Mabilis lang naman po to. Malapit na ring matapos. Wika pa ni Gina na nakayakap sa bewang ni Ryan. Sige na. Pagpatuloy niyo ng panunood niyo dyan. Maliligo lang din muna ako. Dumiretso muna si Ryan sa kusina. Tapos nagmano sa kanyang nanay. Mano po nay. Tsaka ito po ang pangulam natin. Mukhang sakto na po yan sa ating lahat. Oh, ano ito anak? Laing po yan. Niluto ng tsay ni Tita Roxy. Pabaan po sa amin. Wow! Ang bango naman nito anak. Tsaka ang daming sahog ng hipon at karne. Oo nga po Ipainit nyo na lang po ng kahit 2 minutes lang sa microwave oven para hindi malamig. Sige anak. Tsaka bakit nga pala may dala kang bag? Makikiligo po ako. Kakarating lang po kasi namin. Inihatid lang po nila ako sa bahay tapos tsaka po sila dumiretso na pag-uwi. Ganun ba? Sige pala, maligo ka na. Tamang-tama. After mo maligo ay ready na ang sinaing. Okay, sige po nay. Maliligo na po muna ako. Wika ni Ryan at agad nang umakyat sa 2 palapag.
Ayun, my loves. Nakauwi na si Ryan. Meron pa siyang 2 araw na pwedeng gugulin sa bagay na maisipan niyang gawin. Abangan natin kung sino naman kaya ang makakasama niya sa susunod na 2 araw bago magsimula ang... Pasensya na, my loves, ha. Kung naging madalang ang mga upload, babawi po tayo kapag naging okay na ulit ang channel. Subscribe ka na rin, my loves. Take care and bye-bye, my loves.